Panibagong freeze order laban sa assets ng ilang kongresista na sangkot sa flood control anomaly. Inilabas na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 8 DPWH official sa Davao Occidental na sangkot din sa flood control scandal nagpahiwatig na susuko. Panibagong batch ng mga dokumentong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects dumating ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure. 3 araw natigil pasada ng manibela umarangkada na. Mga tsuper na lumahok sa protesta maagang nag-disperse. Pawasingil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong Disyembre. At hilagang bahagi ng Japan niyanig ng magnitude 7.5 na lindol. Bilang ng mga sugatan umabot na sa mahigit 30. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, December 9, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Panibagong freeze order ang inilabas ng Korte laban sa bank accounts at ari-arian ng mga sangkot sa flood control projects anomaly. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 8 opisyal ng DPWH ang nagpahiwatig na susuko na sa otoridad kasunod ng pagkakasangkot sa umano'y ghost project sa Davao Occidental. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Muling nagulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estado ng ginagawang paghabol sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects anomaly. Ayon kay Pangulong Marcos, panibagong freeze order ang inilabas ng Court of Appeals laban sa mga bank accounts, ari-arian at air assets na mga sangkot sa anomalya. Kabilang narito ang ilang mambabatas. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sa ulat pa ni PBBM, aabot na sa 280 bank accounts ang na-freeze, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang freeze order na ito para maibalik ang perang pinaghihinalaang ninakaw. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Ayon pa kay Pangulong Marcos, may ilang DPWH officials na ang nagpahiwatig na susuko sa otoridad kasunod ng pagkakaugnay sa umano'y ghost project sa Davao Occidental. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Noong Biyernes, naghain ng Office of the Ombudsman ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina Sara Diskaya, isang opisyal ng St. Timothy Construction at DPWH officials na sangkot sa umano'y ghost project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Dumating ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang isang truck lulan ang kahong-kahong dokumento mula sa Philippine National Police. Ang nasabing mga dokumento ay may kaugnayan sa hinihinalang ghost flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, saan gagamitin ng ICI yung mga dokumentong dumating ngayong araw? Gaya nung mga naunang batch ng dokumentong dinala ng Philippine National Police dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, gagamitin ang mga dokumentong ito sa ginagawang case build-up ng komisyon habang pinag-aaralan o iniimbestigahan yung posibleng anomalya sa likod ng mga nasabing proyekto. Dumating ngayong umaga sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang panibagong batch ng kahong-kahong dokumento. Nasa 40 hanggang 50 kahon ito mula sa ginawang technical validation ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group sa mga hinihinalang ghost flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang dito ang mga dokumento na may nakasulat na SunWest Inc. mula sa proyekto sa Romblon. Ang ilang kahon din ay may nakalagay na dokumento mula sa Region 4A o Calabarzon. Nauna nang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na ang mga dokumentong ito ay may kaugnayan sa mga kontrata ng proyekto na mahalaga sa ginagawang case build-up ng komisyon. Tiniyak na rin ng ICI na kung mapatunayan nilang ghost project ang isang proyekto, ay maisasama ito sa kanilang referral sa Office of the Ombudsman kahit sino pa ang kontratistang nasa likod ng mga ito. Ngayon ay nagpapatuloy yung Technical Working Group meeting o yung virtual meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay ito sa ginagawang National Asset Recovery o pagbawi doon sa umano'y ninakaw na kaban ng bayan at ginamit dito sa kontrobersyal na flood control projects. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nanawagan ang Bantay Budget Network ng pagsasapubliko ng lahat ng budget documents bago pa ang isasagawang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 National Budget. Ayon sa grupo, hindi optional ang transparency. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz. Live. Rosalie, bakit ipinananawagan ang public release ng lahat ng budget documents? Ella, hindi isang optional na bagay yung transparency, kundi isang democratic obligation. Kaya ang panawagan ng Bantay Budget Network, grupo ng mga civil society groups, ay isa publiko yung lahat ng budget documents na may kinalaman sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon, bago pa nga yung nakatakdang Bicameral Conference Committee meeting. Apela rin ng mga ito, i-disclose ang budget versions ng House at Senate sa websites ng mga ito. Kabilang na yung lahat ng sinasabing allocables, line-by-line amendments at kung sino yung mga proponents o nasa likod ng mga pagbabagong ito. Gayun din ang lahat ng unprogrammed appropriations, agency-level realignments, yung mga last-minute insertions, lahat ng reports, tables at figures na gagamitin ng bicameral panel. Giit ng Bantay Budget Network, dapat alam ng publiko ang mga desisyon ng pamahalaan kaugnay ng edukasyon, kalusugan, agriculture, housing at disaster response na nananatiling kinukulang sa pondo. Ella, ayon naman kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, sa ngayon ay wala pa naman silang natatanggap na kopya ng ulat nung Senate budget version. Ito ay hindi pa nga tapos talakayin sa Senado yung panukalang pangbansang pondo para sa susunod na taon. Pero inaasahan niya na bago o sa linggong ito ay makatanggap na ng kopya ng Senate version ng budget yung Kamara para maaprubahan na yung pambansang panukalang pondo sa susunod na linggo bago yung holiday break ng Kongreso. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Rosalie Coz. Itinanggi ng ilang mga kongresista na pinag-usapan ang issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa budget process. Gayunman, binigyang diin ng dalawang House Deputy Minority Leaders na sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na hindi pa lusot sa pananagutan ang Vice Presidente at dapat magpaliwanag sa issue ng umano'y maling paggamit ng milyong pisong halaga ng confidential funds nito. Si De Lima ay tagapagsalita ng complainants sa unang impeachment complaint na inihain sa Kamara noong 19th Congress laban kay VP Duterte. Samantalang si Tinio naman ay isa sa complainants sa ikalawang reklamong impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na muli na namang ginagamit ang issue ng impeachment para sa umano'y negosasyon bago ang pagpasa ng 2026 national budget. Hindi na umano siya nagulat nang mabanggit ng ilang House members ang isang panibagong impeachment complaint dahil pamilyar ang timing. Hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. And then during the House proceedings, wala naman mga usap-usapan pa or what. Wala naman akong naririnig noon na i-revive yung impeachment case against her. Ipinanawagan ng ilang grupo ang pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Ralph Recto dahil umano sa kawalan ng malasakit at kabutihan. Kasunod ito ng deklarasyon ng Supreme Court na labag sa saligang batas na ilipat ang 89.9 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Bilang Finance Secretary noong 2024, si Recto ang nag-utos ng lipat pondo sa pamamagitan ng isang department circular. Ayon kay Health Reform Advocate Tony Leachon, dapat magbitiw si Recto bilang Executive Secretary upang hindi na maulit ang mga ganitong klaseng aksyon sa pamahalaan. Gayong mas mataas na posisyon ang hawak ni Recto ngayon sa gobyerno. Para naman sa nagkaisa coalition na kabilang sa mga petitioner sa kaso, isa rin sa rason kaya dapat mag-resign si Recto ay ang kawalan nito ng sapat na kaalaman sa Social Security funding. Wala pang direktang tugon si Executive Secretary Recto sa panawagang pagbibitiw niya sa pwesto. So, ako sang-ayon ako sa tawag ng buong Pilipinas sa pag-alis ni Recto sa posisyon. Walang gagawing magaling yan para sa bayan. Mas gusto niya pa yung pera o yung fiscal discipline or yung common sense approach na walang common sense, na walang compassion and kindness. Ang ating nakikita ay hindi na siya kompetento sa kanyang ginawa sa 60 billion unconstitutional transfer. Ay palagay ko ay wala na siyang kredibilidad na maging opisyal ng gobyerno. Mariing itinanggi ni Attorney Nicholas Kaufman ang aligasyong nabigo ang defense team sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang para mapalaya ang dating Pangulo. Ito ay kahit alam nilang wala pang sinuman ang napapalaya sa ganitong uri ng kaso at magiging miraculous event aniya kung mapapalaya ang dating Pangulo. Gayunman, tiniyak nitong nananatiling aktibo ang mga mosyon ng depensa at mayroon pa silang pagkakataong magtagumpay sa kanilang long-term legal strategy. Sa ngayon, natanggap na ng defense team ang medical evaluation sa dating Pangulo at nakatakdang magsumite ng observation sa korte ngayong linggo ukol dito. Tiniyak din ni Kaufman na nasa maayos na kondisyon si Duterte sa detention center at mahigpit na minomonitor ang kanyang kalagayan bilang bahagi ng medical and humanitarian standards ng ICC. Bagamat mananatili sa ICC ngayong holiday season, hinimok ni Kaufman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na ipakita
ang kanilang suporta sa mapayapang paraan at igalang ang proseso ng korte habang patuloy nilang pinagsisikapan na maibalik ang nating Pangulo sa Pilipinas. That I failed big time? I think that's a bit of an over-exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have a chance of succeeding, bringing the former president, back home to the Philippines. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Maagang na-disperse ang mga jeepney driver na lumahok sa isinasagawang transport strike ng grupong Manibela. Sa kabila nito, iginiit ng grupo na tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada ngayong maghapon sa kabila ng maagang pagtatapos ng kanilang programa. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, may mga commuter ba yung naapektuhan ng tigil pasada at yan bang ipinaglalaban nila ay itutuloy pa rin nila yung kanilang protesta sa mga susunod na araw? Aga, ayon nga sa Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority, dahil walang naparelisa na ruta ay hindi na sila nag-deploy ng mga libreng sakay na mga sasakyan. Pero naka-standby pa rin ang mga sasakyan kung sakaling kakailanganin ito. Ito namang ginawang pag-disperse ng grupo na Manibela sa bahagi ng Commonwealth ay para lang sa transport strike ngayong araw. Pero giit ng grupo tuloy pa rin ang 3 araw na tigil pasada gaya ng inanunsyo ng Manibela noong nakaraang linggo. Bukod dito ay sumusunod din sila sa itinakdang oras na nakasaad sa permiso ng Quezon City Local Government Unit at ng Quezon City Police District. Ayon sa Manibela, pahirap para sa kanila ang nararanasan umanong pagkaantala ng mga serbisyo ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samantala, sa kasagsagan naman ng rally ay wala namang naiulat na untoward incident ang mga otoridad. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Dismayado ang mga opisyal ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways matapos na mapuna ang masikip na sitwasyon ng mga pedestrian lane. Kanina, personal na nilakad nila Secretary Vince Dizon at Acting Secretary Giovanni Lopez ang bahagi ng EDSA southbound lane upang malaman ang kalagayan ng mga commuter at iba pang active transport. At para sa detalye may report si Mia Alonzo live. Mia, ano ang naging assessment ng DPWH at DOTR sa kanilang pag-i-inspeksyon sa mga pedestrian lane dyan sa EDSA? Magandang tanghali, Ella. Nakaka-stress at tila parang mandirigma. Ganito inilarawan ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez yung kanilang naging experience at resulta ng evaluation dito nga sa kanilang personal na experience na paglalakad sa kahabaan ng EDSA southbound magmula sa Juan Ayala hanggang sa Rojas Boulevard para tignan ang araw-araw na nararanasan ng mga commuters dito sa area. Maagang nilakad ni na DPWH Secretary Dizon at DOTR Secretary Lopez ang EDSA southbound lane mula sa Ayala 1 hanggang Ross upang magsagawa ng evaluation, partikular sa mga pedestrian lane at mga sitwasyon ng iba pang active transport sa Metro Manila. Personal na naranasan ang 2 kalihim ang araw-araw na binabaybay ng mga commuters sa EDSA. Sa resulta ng pagsusuri, nakita at mismong naranasan ng 2 opisyal ang hirap sa araw-araw na dinaraanan ng mga tao, lalo na ng personal na makita ang masisikip na espasyo sa mga pedestrian lane at sidewalk sa kalsada.
Ako personal po, yung karanasan ko po ngayon sa ating Unity Walk, mula I think Juan Ayala all the way here. Ang pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. At tama po, may nakita kami ni Secretary Vince, may mga infrastruktura na nakalagay na hindi namin alam kung anong layunin, kung anong purpose. Dahil personal din nilang nakita ang sitwasyon, mayroon ng mga area na na-assess na maaaring magawa na agad ng paraan sa lalong madaling panahon. Una-una nakaka-stress, di ba? Nakita nyo naman, no? Kung araw-araw mong binabaybay yung EDSA o yung mga parts ng EDSA, nakaka-stress talaga kung commuter ka, di ba? So, kailangan talaga once and for all. Sabi nga ng Pangulo natin, ayusin na natin doon. Kaya naman Ella, bilang tugon at solusyon, target na ngayon ng DPWH at ng DOTR na agad na maiayos itong mga pedestrian lane sa ilang bahagi nga nito sa Metro Manila. Lalo na kanina, kasama nila sa inspeksyon yung ilan sa mga grupo at advocator ng mga PWD na kasamang nagtingin at nag-inspeksyon dito sa mga pedestrian lane. Na isa sa kanila ay humihiling nga na maging PWD, pedestrian at commuter-friendly itong mga daanan. At yan muna ang update mula dito sa may Rojas Boulevard. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Kalinsabay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong mas papalapit na ang holiday season, magpapatupad ng extension sa oras ng biyahe ang LRT Line 2 simula ngayong araw, December 9. Babiyahe ang huling tren ng LRT2 sa Antipolo Station ng hanggang alas 10 ng gabi, habang 10:30 PM naman ang last train sa Recto Station. Samantala, pagsapit naman ng December 24 at December 31, mas maikling oras ang biyahe ng mga tren ang LRT2 at MRT3. Aalis ang huling tren sa Antipolo Station ng alas 8 ng gabi habang 8:30 PM naman ang last trip sa Recto Station. Pagdating naman ng December 31, 7 PM ang huling biyahe sa Antipolo Station habang 7:30 PM sa Recto Station. Samantala sa MRT3 naman, aalis ang huling tren sa North Avenue Station ng 7:45 PM sa December 24 at 31. Habang 8:23 PM naman ang last trip sa Taft Avenue Station. Pagsapit naman ng December 25 at January 1, magbubukas ang MRT3 ng alas 6:30 ng umaga. Habang naka-schedule ang last trip sa North Avenue ng 10:30 PM at 11:09 PM naman sa Taft Avenue. Ibinahagi ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang sitwasyon ng trapiko na nararanasan sa NLEX ngayong holiday season. Nagbigay rin ng mga ito ng ilang tips sa pagbiyahe upang makaiwas sa mabigat na trapiko. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nagsimula ng maramdaman ang mabibigat na trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong papalapit na ang holiday season. Ayon kay NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, pangunahing dahilan nito ay ang mataas na volume o dami ng mga sasakyan sa lansangan. Bunsod nito, nahihirapan rin ang paglabas at pagpasok ng mga sasakyan sa mga exit at entry points ng NLEX, partikular na sa Balintawak area hanggang sa May Kawayan, Bulacan. Usually po yung Friday afternoon, as early as around 3 PM, yun na tumataas na yung volume natin ng pa-northbound. And almost regularly po yun. Friday afternoon at halos buong araw ng Saturday. And then yun naman pong balikan is usually Sunday afternoon. Inaasahan na lalong dadami ang mga babiyahe mula December 19 hanggang makabalik ang mga ito pagkatapos ng holiday season. We do understand na yun nga po because of this holiday rush, talagang mataas po yung volume and we're expecting that until January 5.
Isa sa mga hakbang na ginagawa ng mga kawani ng NLEX ay ang pagpapatupad ng counterflow sa expressway. Ngunit hamon rin anya ito dahil nakararanas ng mabigat na trapiko sa parehong north at southbound ng NLEX. Nararamdaman na mabigat na trapiko hanggang alas 10 ng gabi at maaaring magpatuloy pa ito hanggang alas 12 ng hating gabi. Kaya payo ng NLEX management bumiyahe sa mga oras na humupa na ang mabigat na trapiko. Kung maaari po ay mag-monitor po sana sila ng kasulukuyang traffic situation para kung talaga namang meron na po silang na masikip na pagdaloy ng traffic, mas maplano po nila yung pagbiyahe. Kung kaya pa po nilang i-adjust ng time, gawin na po nila siguro. Inaalalahanan rin ng mga motorista na tiyaking nasa tamang kondisyon ng mga sasakyan at ang mga nagmamaneho. Ito ay upang maiwasan ang mas lalong pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan mula sa road incidents o mga aksidente. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target mapataas ng Department of Energy na maabot ang mas maraming benepisyaryo para sa lifeline subsidy ng pamahalaan sa kuryente. Kaalinsabay nito ang pagtitiyak ng DOE sa mahigpit na koordinasyon sa iba pang ahensya upang masigurong maayos na napapakinabangan ang nasabing programa. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Tinatrabaho na ng Department of Energy o DOE na pasimplihin ang aplikasyon para sa lifeline subsidy sa kuryente. Ayon kay DOE Undersecretary Maylene Capongcol, target ng ahensya na gawing automatic ang enrollment ng mga eligible na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Aniya mahigpit na ang koordinasyon ng DOE kasama ang Energy Regulatory Commission o ERC at Department of Social Welfare and Development o DSWD para maayos na maipatupad ang subsidy program. Kasama rin dito ang pagbuo ng isang monitoring system upang matiyak na ang subsidiya ay napupunta lamang sa tamang benepisyaryo at hindi naaabuso. Ngayon, pinag-iisipan din namin, kasi yung DepDep, yung dating NEDA, meron silang dinevelop na system, what we call yung community-based monitoring system, tsaka yung PMT na tinatawag or pilot modeling something to determine ano talaga yung appropriate level at targeting the appropriate consumers na dapat ay considered as 4Ps and marginalized end user. Sa kasalukuyan, may mga panukala mula sa ERC at DOE na itaas ang threshold para sa 100% discount sa 50 kilowatt-hours o mas mababa para mas marami ang makinabang. Sa kasalukuyan, 0 hanggang 20 kilowatt-hours lamang kada buwan ang may 100% discount. Samantala, ang iba pang consumption bracket ay may discount na nasa 20% hanggang 50%. Malaki po kasi parang halos wala na ho siyang babayaran. Kung ang consumer niya ay below, halimbawa ma-approve po yung 50 kilowatt-hour per month, wala na siyang babayaran. Very minimal na lang yung 5 pesos na membership niya lang. And then they can avail the incentive. So subsidize sila. Kasi dati, most of the lifeline rates level is nasa 20 kilowatt-hour per month, napakababa. So kapag lumagpas pa sila ron, may binabayaran na silang depende sa bentahan or bilihan ng kuryente sa electric cooperatives or dun sa mga distribution utilities. Binigyang diin ni Yusek Capongcol na tuloy-tuloy ang pagsisikap ng DOE na mapataas ang application or registration rate sa programa. Sa ngayon, hindi pa umaabot sa 10% o nasa 300,000 consumers pa lamang ang rehistrado sa Lifeline Subsidy. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Disyembre. Ito ay matapos ang dalawang magkasunod na buwan ng power rate hike na ipinatupad ng power distributors sa kanilang mga customer. Mula sa Pasig City, may report si Asher Gadapan Jr. live.
Asher, nasa magkano ang power rate adjustment ng Meralco ngayong Disyembre? Ella, nasa 35 sentimo ang mababawas sa singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco para yan sa buwan ng Disyembre. Matapos ang 2 buwang dagdag singil sa kuryente ay mababawasan ang electric rate ng Meralco ngayong buwan. Ang ibig sabihin nito, nasa 13 pesos and 11 centavos per kilowatt hour ang overall rate para sa isang pangkaraniwang pamilya ngayong buwan. Para sa typical na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, aabot ng nasa 71 pesos ang power rate reduction, habang nasa 106 pesos naman sa 300 kilowatt hour consumption. Ang nasa 142 pesos naman ang bawas singil sa 400 kilowatt hour consumption at 177 pesos sa 500 kilowatt hour na konsumo ng kuryente. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga, pangunahing dahilan ng pagbaba ng power rates ay bunsod ng mas mababang transmission at generation charges. Ilan sa mga dahilan nito ay ang mas mababang singil mula sa independent power producers o mga IPP, gayon din ang paglakas ng piso laban sa dolyar. Ang transmission charge ay bumabaho ng ira-round off ko na lamang po ng 15 centavos per kilowatt hour dahil sa mas mababang ancillary service charges mula sa reserve market na binayaran ng NGCP. At nagtala naman ng 14 centavos rounded off kada kilowatt hour na pagbaba ang generation charge bunsod ng mas mababang singil mula sa aming mga independent power producer. Ella, nagpaalala din ang Meralco sa mga customer nito na ugaliin ang ligtas na paggamit ng kuryente lalo na ngayong holiday season. Inirekomenda nito na huwag hayaan ang octopus connection at i-unplug hanggat maaari ang kanilang mga appliances lalo na kung hindi ito gagamitin kapag aalis ng kanilang bahay. Yan ang latest dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Tutol ang mga progresibong grupo sa proyekto ng pamahalaan na Public-Private Partnership o PPP. Ayon sa mga ito, hindi epektibo ang proyekto dahil hindi naman ito nararamdaman ng mga pangkaraniwang Pilipino. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Serbisyo sa tao, wag gawing negosyo. Hindi epektibong paraan ng pagbibigay ng serbisyo publiko ang privatization. Ito ang pinaniniwalaan ng iba't ibang progresibong grupo kaugnay ng Public-Private Partnership Act na ipinatutupad sa bansa simula ng maisabatas noong 2023. Karaniwan sa mga proyektong nasa ilalim ng PPP ay mga infrastructure project na ginagamit ng mga pangkaraniwang mamamayan, gaya ng mga paliparan o airport sa bansa na kasalukuyang nasa proseso ng pagsasapribado sa pangunguna ng Department of Transportation. Ayon kay Nanoy Rafael, convener ng PARA o Advocates for Inclusive Transport, pera ng taong bayan ang mayoryang nagpopondo sa mga infrastructure project na ito. Ngunit ang kita na makukuha ay mas malaki umano ang napupunta sa bulsa ng mga pribadong korporasyon. O di dapat yung public spending, ang makinabang ay yung publiko. Diba? Pinaka-efficient, si public spending buong buo mapunta sa public services, hindi sa bulsa ng mga nagne-negosyong politiko o mga nagne-negosyong korporasyon. Una na ring isinusulong sa Kamara na imbestigahan ang privatization ng mismong Ninoy Aquino International Airport dahil sa taas presyo ng terminal, parking at maging rental fee ng mga negosyo na nag-ooperate sa paliparan. Para sa grupong Ibon na isang non-profit organization, dapat ibasura na ang batas na public-private partnership at mag-focus ang gobyerno kung paano bibigyan ng mas kalidad na public service ang mga Pilipino. That the policy is bad. The policy of privatization, nothing replaces it.
Di ba? Kundi yung sinasabi natin, more responsible governance. Mas maging responsable yung gobyerno, akuin niya yung paggogobyerno at pag-provide ng mga infrastruktura, services, etc. Just scrap the law. Kasi pag in-scrap mo yung law, ibig sabihin, hindi ka within the paradigm of privatization. Giit ng mga ito, ang privatization ay isang paraan ng korupsyon kung saan ninanakawan ang taong bayan ng karapatan sa mga pampublikong serbisyo habang ginagamit mismo umano ng mga pribadong korporasyon ang pondo ng taong bayan para magpalago ng kanilang sari-sariling negosyo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinurrender sa pambansang pulisya ang mga high-powered firearms ng isang gun collector ng advisory group ng Integrity Monitoring Group. Ayon kay Mr. Jess Martinez, nais niyang pamarisan siya ng iba pang individual, lalo na sa Mindanao, na nais nang mag-surrender ng kanilang hindi lisensyadong baril. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan, live. Leia, ano ang detalye niyang nagsauli ng loose firearms sa PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Voluntaryo nga isinuko ni Mr. Jess Martinez, chairperson ng IMEG Advisory Group sa Campo Crame, ang kanyang 25 high-powered firearms bilang suporta sa kampanya ng PNP laban sa loose firearms. Pinangunahan ang aktibidad ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nagsabing tuloy-tuloy ang pinaigting na operasyon ng pulisya kontra loose firearms. Lalo't libo-libo pang baril ang hindi nare-renew ang kanilang mga lisensya. Kabilang sa mga isinugong armas at bala ay 4 na caliber ng 7.62 M14 rifle, isang caliber ng 5.56 Colt M4 rifle, 4 na kalibreng 30 high performance rifles, 3 kalibreng 45 gauge submachine gun, isang 9mm SIG submachine gun, M10, 12 gauge na shotgun, 40 piraso ng ammunition para sa caliber 7.62, 30 piraso ng ammunition caliber 5.56, 2 magazine para sa caliber 7.62, 2 magazine ng caliber .30, 12 rounds ng 40mm grenade launcher ammunition at 3 fragmentation hand grenades na parehong nasa kustodiya na ng Regional EOD K9 Unit 11. Ella, sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., sa ilalim sa ballistic examination at recording ang naturang mga armas upang malaman kung hindi ito nagamit sa anumang krimen. Sinabi din ng IMEG na sa ilalim din ng mga armas sa adjudication process upang matukoy kung maaari pa itong gamitin o mairekomenda para ibigay o gawing donasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan o tuluyan na itong i-dispose. Tiniyak naman Ella ng PNP na ang pagsuko ng ganitong dami at uri ng high-powered firearms ay malaking kontribusyon para sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Binisita kahapon ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW ang Bahay Kalinga sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, kung saan naroroon ang mga distressed na overseas Filipino workers. Layo nito na pakinggan ang kanilang mga hinaing at ipaabot na patuloy ang pagsuporta ng pamahalaan at pagkalinga para sa kanila. Kasabay nito, nakiisa rin ang mga opisyal sa isinagawang Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan. Kabilang sa bumisita si DMW Undersecretary Bernard Olalia at Labor Attaché Fidel Macauyag. Kasama rin sa delegasyon ang mga kinatawan ng Migrant Workers Office, Philippine Statistics Authority, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth, Pag-ibig, Land Bank at Social Security System. Nakahanda umanong magbigay ng tulong ang Department of Foreign Affairs kay Greggy Valerio Sorio na isang deportee mula sa Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Philippine Consulate General sa San Francisco, nakadetain sa Northwest ICE Detention Center si Sorio.
Na-deny ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE ang aplikasyon niya upang manatili sa US. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng DFA na iginagalang nila ang desisyon ng Estados Unidos na tukuyin kung sino ang mananatili sa kanilang sariling teritoryo. Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ang mga Pilipino dahil sa panibagong armed clashes o engkwentro sa border ng Thailand at Cambodia. Mahigpit na pinag-iingat ang mga malapit sa mga border provinces na Ubon, Ratchathani, Sisaket, Surin, Sakayo, Buriram, Shandaburi at Trat. Samantala, dinidiscourage naman ng Embahada ang mga Pilipino na magtungo sa mga probinsyang nabanggit dahil sa kasalukuyang sitwasyon. At para naman sa ating weather update, isang panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Base sa latest weather update, huling namataan ang nasabing LPA sa layong 130 kilometers katimugang bahagi ng Kalayaan Island sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, mayroon itong medium chance na mabuo bilang isang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Sakaling mabuo bilang ganap na bagyo, papangalanan ito ng Pag-asa na Yasmin, na siyang ika-24 na bagyo sa bansa ngayong taon. Mahigit 30 ang nasugatan at mahigit 70,000 ang kinailangang lumikas matapos yanigin ng magnitude 7.5 na lindol ang hilagang silangan ng Japan kagabi. Nagdulot ang pagyanig ng pansamantalang tsunami warning, pagsususpindi ng ilang biyahe ng tren at pagkawala ng kuryente sa libu-libong bahay. Nananatili ring naka-high alert ang publiko dahil sa banta ng mas malalakas pang aftershocks. Agad namang kumilos ang pamahalaan upang suriin ang pinsala at magsagawa ng rescue at relief operations. Tiniyak din ng mga otoridad na walang naitalang abnormalidad sa mga nuclear power plant sa apektadong rehiyon. Planong maglabas ni US President Donald Trump ng isang one rule book na executive order para sa AI development sa Amerika. Ayon sa Pangulo, layon itong alisin ang mga policy barriers at i-override ang state approvals. Anya, nangunguna ang US ngayon sa AI development, ngunit mapipigilan nito kung ang bawat estado ay may kani-kanyang polisiya tungkol sa artificial intelligence o AI. Tinutulan naman ito ng ilang mambabatas gaya ng dating Trump ally na si Republican Representative Marjorie Taylor Greene. At iginiit na ang policy development para sa AI ay dapat manatili sa mga estado. Inaasahan na tututulan sa korte ng mga estado ang plano ni Trump sa oras na ito ay lumagda sa AI Executive Order. Mahigit 1,600 atleta mula sa Pilipinas ang nasa Thailand para sa gaganaping 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok sa Chonburi simula ngayong araw, December 9 at tatagal hanggang December 20. Ayon sa Philippine Olympic Committee, ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa kasaysay ng SEA Games ay simbolo ng mas malawak na suporta at mas matatag na paghahanda ng bansa para makipagsabayan sa iba't ibang larangan ng sports. Pangungunahan ng tennis star na si Alex Ayala at volleyball standout Brian Bagunas ang pagdadala ng watawat ng bansa bilang kinatawan ng Team Philippines. Kasama rin sa inaabangan ang ilan sa mga malalaking pangalan sa Pilipinas sa larangan ng sports gaya ni Olympic medalist Idalyn Diaz sa weightlifting, double Olympian EJ Obiena sa pole vaulting, ang seasoned boxing team ng Pilipinas sa pangunguna nila Olympic medalist Nesty Petacio, Ira Villegas at Yumir Marcial at ang pambato ng Pilipinas sa basketball na Gilas Pilipinas. Tiwala ang POC na ang lakas at dami ng atletang sasabak sa kompetisyon ay magbubunga ng mataas na tsansa para mas maraming medalya para sa Pilipinas.
Patuloy ang pakikipagkaisa ng members Church of God International o MCGI sa inisyatibo ng pagbibigay ng dugo para sa mga pasyenteng mangangailangan nito. Kaya naman pinarangalan ng Philippine Red Cross ang MCGI bilang isa sa steady partners nito sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Narito ang report ni Grace Casin. Pagtugon sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan ng dugo sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Patuloy ang sinasagawang mass blood donation drive ng Members Church of God International, kasama ang Philippine Red Cross sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Red Cross Board of Chairman Dr. Reynaldo Ortiz, 1,500 bags ng dugo ang kailangan sa probinsya bawat buwan. Ngunit nasa 800 hanggang 1,000 bags lamang ng dugo ang kanilang nakokolekta. Kaya't malaking tulong sa lalawigan ang blood donation mula sa MCGI. At present, ang target yun actually na mo nga number of units sa dugo, no, nga para na mo enough for the province and sa mga neighboring areas nga gi-cater sa ato ang chapter nami naata sa mga 1,400 to 1,500 bags a month, no. Sa karon nga sa current nga kuan sa karon nga time ang chapter makakuha lang og around 800 pinakataas mga 1,000 units per month, no? So medyo kulang siya. Plaque of recognition is presented to MCGI Pagadian Local. Kaya naman sa isinagawang 2025 International Volunteer Day, muling binigyan ng ahensya ng parangal ang MCGI bilang religious group na steady partner o regular na nagdodonate ng dugo sa Philippine Red Cross. Let's encourage the participants and even those who are new, no, kabahin ani nga programa nga mo donate og dugo kay gawas nga makatabang ta sa laing tao, no, kay blood saves lives, no, as we always say, no, makatabang pud ta sa to ang kagalingon nga at least makatabang kini sa atong health, no. So daghang salamat sa tanan. Kabilang din sa mga tumanggap ng parangal ang mga grupo mula sa public and private sector na voluntaryong sumusuporta sa Philippine Red Cross sa pagdodonate ng dugo. Sa panig ng MCGI, patuloy ang grupo sa pagbibigay ng dugo alinsunod sa advokasya nito at layuning makatulong sa kapwa. Masikhay po ang mga kapatid sa Members Church of God International sa pagdodonate po ng dugo. Dahil po yan sa aral ng Diyos, namin pong natutunan kay Kuya Daniel na paggawa po ng mabuti. Na ang pagdodonate po ng dugo ay pagbibigay po ng buhay. Kaya't makakaasa po ang Philippine Red Cross sa patuloy po na pagdodonate at pakikipagtulungan ng Members Church of God International. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 13, versikulo 5 na nagsasabi, "Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.